Ang kulit mo naman. Ikaw nga'y makulit. Anak, O Nay, saan ka pupunta? aalis lang muna ang nanay ha. May pupuntahan lang sandali. Nay, sama ako. Hindi na anak. May bibilihin lang si nanay. Nay, baka pwede kaming sumama. Huwag muna anak. Bugoy, anak. Ikaw muna bahala sa kapatid mo ha. Ikaw ang panganay. Kaya dapat tingnan mo ang kapatid mo. Bakit po, Nay? Malayo po ba pupuntahan niyo? Hindi naman anak. Babalik si nanay. Sige po, Nay, ha. Huwag po kayong magtatagal. Hindi anak. Babalik si nanay. Sige po, Nay. Mag-ingat po kayo ah. Sige na anak, aalis na si nanay. Sige po. Kuya, babalik pa ba si nanay? Alos isang linggo na, wala pa rin siya. Kaya nga. Hayaan mo. Itatanong ko na lang kay Ate Mercedes kung tumawag ba siya. Kuya, baka nakalimutan na tayo ni nanay. Kagaya ng ginawa ni tatay. Simula nung umalis siya, hindi na tayo naalala. Hindi magagawa ni Nanay yon. Alam mong mahal na mahal niya tayo, di ba? Baka naganap lang si Nanay ng pagkakakitaan, kaya siya umalis. Para makapag-ipon siya at makapag-aral tayo. Sana nga kuya, hindi tayo kalimutan ni nanay. Kuya! Nagugutom na ako. Wala nang pagkain dyan. Naubos na yung nilagang kamote kagabi. Wala na ba tayong pambili kuya? Wala na, Teron. Naubos din yung pera ko sa kalakal. O paano tayo kakain kuya? Nagugutom na ako eh. Hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. Subukan ko mangutang. Kakausapin ko sa Ate Mercedes para makakain ka na. Sige kuya, gutom na kasi ako eh. Kagabi ko pa kasi kinain yung kamote. Sige, pupunta lang ako ng tindahan, Teron. Tatanungin ko kung tumawag na si Nanay. Sige kuya. O sige, hintayin mo ko dito ah. Babalik rin ako agad. Ate? O bakit? Ano yon? Ate, itatanong ko lang sana kung tumawag na si Nanay. Wala. Hindi pa tumawag yung nanay mo. Ganun po ba? Ilang buwan na po kasi simula na umalis siya. Hay naku Bugoy, huwag ka nang umasa sa nanay mo. Kaya kayo iniwan kasi nag-asawa na siya ng iba. Hindi po yun magagawa sa amin ni Nanay. Kung hindi magagawa ng nanay mo yan, eh ba't hanggang ngayon hindi kayo kinakamusta? Baka abala lang po sa trabaho niya. Alam mo, kahit gaano pa kaabala yung nanay mo, tatawag pa din siya kasi alam niya wala kayong ibang kasama. Sige po ate, pakuha na lang po ako ng itlog at saka bigas. Uutang ka? Paano ka magbabayad? Eh hindi nga nagpaparamdam yung nanay mo. Nagugutom na po kasi yung kapatid ko. Kamote lang po kasi yung kinain namin kagabi. Aba, hindi ko na problema yon. Papautangin kita kapag tumawag na yung nanay mo. Makakuha na po kayo Ate Mercedes, kahit bigas lang po. Hay nako, umalis ka dyan at may bibili.
Hay nako, ang aga-aga kasi nangungutang agad eh. Ano pala sa inyo, ate? Bibili sana ako nito, te. Te, teka lang, ano palang nangyari dun sa bata kanina? Si Bugoy? Nangungutang kasi sa akin. Hindi naman nagpaparamdam yung nanay niyan. Kaya paano ko papautangin kung hindi naman nila kayang magbayad? Kawawa naman po pala sila, no? Wala na ba silang kasama sa bahay? Naku, wala na. Silang dalawa na lang nung kapatid niya. Paano yung tatay niya sumama sa ibang babae? Ganun po ba? Tapos, yung nanay nila, sabi magtatrabaho lang daw. Pero may nakapagsabi sa akin na sumama din daw sa ibang lalaki. Ay, ganun po ba? Kawawa naman po pala yung dalawang bata. Naku, kahit maawa ko, wala akong magagawa. Kasalanan ng magulang yan kasi pinabayaan sila. Sige po ate, bigyan mo na lang po ako ng 5 kilong bigas, tsaka samahan mo na rin ng delata. Ha? Bakit? Ibibigay mo dun sa dalawang bata? Opo. Naku, baka masanay yan kapag lagi mong binibigyan. Nako, ayos lang po yun. Naaawa rin po kasi ako sa kalagayan nila. Tsaka alam ko rin po kasi yung pakiramdam ng walang magulang. Tsaka maaga rin po kasing nawala yung mga magulang ko. Kaya yung lola ko lang nagpalaki sa akin. Ganun ba? Basta binilinan kita Sige, kukunin ko lang yung binili mo. Sige po. Hoy! Amin na yung bag mo! Kuya, wag po. Teron, siya yung babae sa tinda, no? Amin na sabi! Tulong! Magnanakaw! Saan ka pupunta? Ate, ito po yung bag nyo. Ayos lang po ba kayo? Oo, salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka nawala na yung bag ko. Mabuti naman po ate, buti ayos kayo. Buti na lang, hindi kayo napaano. Ate, sa susunod, mag-ingat po kayo, Madami po kasi magnanakaw dito. Oo, maraming salamat sa inyong dalawa. Sige po ate, alis na po kami. Bigo mo. Dahan-dahan lang ah. Bidal mo. Hoy ate! Kuya, di ba yan yung tinulungan natin? Uy, kamusta na kayong dalawa? Ayos lang po ate. Ate, salamat po sa binigay nyo nung nakaraan. Naku, wala yun. Nga pala, ito pasalubong ko para sa inyo. Sa susunod, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin ha. Kung kailangan nyo ng tulong, sabihin nyo lang sa akin. Salamat dito ate. Kahit di mo kami kaano-ano, tinulungan mo kami. Ano ka ba? Ako nga dapat magpasalamat sa inyo eh. Salamat po ate. Simula po nung tinulungan mo kami ng kapatid ko, hindi na po kami nagugutom. Alam mo, Bugoy, maliit na bagay lang yung ginawa kong pagtulong sa inyong dalawang magkapatid. Kumpara sa ginawa niyong pagtulong sa akin. Tsaka, bilib ako sa iyo ha, kasi ang bata-bata mo pa, marunong ka ng dumiskarte para sa kapatid mo. Kaya nga po buti na lang po, kinuha po ang kargador sa palengke. Kaya hindi na namin problema ang pang-araw-araw. Tsaka sa tulong nyo rin po. Hay, napakabata mo pa, Bugoy, para maghanap buhay. Ayos lang po ate. Opo, kailangan po ni Kuya magtrabaho para mabuhay kami. Hindi pa rin ba tumatawag yung nanay niyo? Hindi pa po. Wala na po kaming inaasahan ng kapatid ko. Kaya kailangan po namin kumilos ni Teron. Napakabuti mong bata, Bugoy. Ilang taon ka pa lang, pero ikaw na yung tumatayong ama at ina sa kapatid mo. Kaya nga po, ilang taon na rin po nung iniwang kami ni nanay. Kahit isang beses po. Hindi na po siya tumawag sa amin ni Teron. Yung tatay niyo, wala rin ba kayong alam kung nasan na siya? Wala po Hindi din po namin alam kung nasan siya. Oo nga po, tama po yung sinabi ni Ate Mercedes na si nanay sumama sa iba. Kung gusto niyo, Bugoy, Tyron, sumama na lang kayo sa akin. Total, si Lola ko lang naman yung kasama ko sa bahay namin.
Ako gusto ko. Teron, salamat ate. Pero umaasa pa rin kami na babalik si nanay at si tatay. Gusto ko sana kasama namin sila nanay at tatay sa Pasko. Mag-aantay kami sa kanila at baka dumating ang oras maalala nila kami. Napakaswerte talaga ng mga magulang nyo kasi ganyan pa rin yung nasa isip nyo. Sige, kung magbago yung isip nyo, sabihin nyo lang sa akin agad ha. Tsaka Bugoy, lagi nyong tatandaan na bukas yung tahanan namin lagi para sa inyong dalawa. Salamat din po ate. Maraming salamat rin po ate.